Poseidon, kung saan hinati nito ang katubigan upang lumikha ng 100 patungo sa arena. Dahil ito ang isa sa pinakakakilakilabot sa 13 Diyos ng Olympus, ang lahat ng mga Diyos ay nananatiling tahimik at natatakot na magdulot ng kanyang galit. Ipinakilala naman ni Heimdall ang pinakadakilang samurai na nakasakay sa isang bangka, kung saan ito ang mandirigmang kahit sa pagkatalo o kamatayan ay patuloy na lumalakas, ang pinakadakilang talunan sa kasaysayan, na si Kojiro Sasaki. Habang hindi makapaniwala ang ilan na isang matanda ang lalaban sa isang malakas na si Poseidon, naroon din nanunood ang pinakamagagaling na swordsman sa kasaysayan, kasama na ang tumalo sa kanya na si Musashi. Kaya upang patahimikin ang mga nagdududa sa kanya, hinugot ni Kojiro ang kanyang espada at biglang kumalma ang alon, kung saan namang harito ang magagaling na swordsman at si Musashi, pati na ang ilang mga Diyos. Nang i-anunsyo na ang pagsisimula ng ikatlong laban, nakatayo lamang ang dalawang kalahok at walang nais sumugod, kung saan nagtataka na sa kanila ang mga manunood dahil wala man lang gumagalaw. Nakabuo na pala ng ilang senaryo ng pag-atake si Kojiro sa kanyang isipan, ngunit sa 18 na pag-atake na kanyang nabuo ay lahat ng iyon ay madali lamang siyang napatay ni Poseidon, kaya't naisip niyang kailangan niyang mag-ingat. Napansin naman ni Gol na si Poseidon nga ang tunay na pinakamabagsik sa 12 Diyos ng Olympus, kung saan doon na ipinaliwanag ni Brunhilde na tulad sa bilang nilang Valkyrie ay 13 din noon ang bilang ng Diyos ng Olympus. Ibinunyag ni Brunhilde na si Poseidon ang pumatay sa ika-13 Diyos, ang nakakatandang kapatid nilang dalawa ni Zeus, na si Adamas. Noong unang panahon, hindi matanggap ni Adamas na si Zeus ang itinuturing na pinakadakilang Diyos sa lahat, kaya't bilang pangalawa sa pinakamatandang Diyos ay nag-alsa siya laban kay Zeus. Sinubukan niyang hikayatin ng isa sa kanilang kapatid na si Poseidon na sumama sa kanyang pag-aalsa, ngunit hindi pumayag ang Diyos ng dagat at ininsulto pa siya nito. Kaya sinubukan niyang atakihin ito ngunit tinignan lamang siya ni Poseidon at madali lamang siyang pinatay, habang umalis lamang si Poseidon na tila walang nangyari, at iniwan ang naputol na katawan ni Adamas. Mula sa araw na iyon, ay binago na nila ang kasaysayan at itinala na 12 Diyos lamang ang orihinal na mga Diyos ng Olympus. Nang napansin ni Kojiro na hindi man lang siya tinitignan ni Poseidon, nagpa siya na lamang siyang umupo at nag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Ni minsan sa kanyang buhay ay hindi nanalo si Kojiro sa kahit anong laban. Naging estudyante siya sa dojo ni Master Shigen upang matutunan ng paghawak ng espada. Ngunit dahil huli na naman siyang dumating sa practice ay pinagalitan na naman siya ng kanilang instruktor na si Kagekatsu. Bigla siya nitong hinamon sa isang sparring upang turuan siya ng leksyon na nagagawa naman niyang masangga, ngunit nang tumalsik ang kanyang espada ay bigla siyang sumuko. Dahil sa palagi niyang ginagawa iyon ay iniisip tuloy ng kanyang mga guro na isa siyang talunan, at nagtataka kung kulang ba siya sa talento pagdating sa espada. Ngunit hindi iyon lubos na totoo, dahil kahit hindi siya natuto gaano mula sa dojo ay natuto naman siya mula sa kalikasan. Doon ay sinimulan niyang obserbahan ang mga galaw ng mga hayop at namuhay sa kagubatan bilang bahagi ng kanyang pagsasanay, habang bawat pagkatalo ay nagpalalim sa kanyang pag-unawa kung paano makamit ang tagumpay. Pagkaraan ng 6 na buwan, bumalik si Kojiro sa dojo at ikinagulat ng lahat ang laki ng kanyang ipinagbago. Nang tanggihan ni Kojiro ang hamon ni Kagekatsu dahil wala na siyang dapat pang patunayan rito, sinubukan umatake ni Kagekatsu ngunit nakita niya ang sarili niyang biglang dumating si Master Shigen at hinamon niya ito sa isang sparring, kung saan doon niya nakita kung gaano kalakas ang kanilang master. Ngunit matapos ang araw na iyon ay hindi na muli pang bumalik si Kojiro sa dojo, kaya makalipas ang ilang taon ay binisita siya ni Master Shigen na nawalan na rin ng paningin dahil sa katandaan. Subalit kahit ganoon pa man, ay naramdaman ni Master Shigen ang matinding pagsasanay na ginawa ni Kojiro sa nakalipas na mga taon, kung saan nagpapatunay rito ang mga hiwa at marka sa loob ng bahay. Doon rin napagtanto ni Master Shigen na tila nalampasan na ni Kojiro ang kanyang mga instruktor, at higit sa lahat ay ang kanyang sariling master. Nagpa siya si Kojiro na maglakbay upang hanapin at kalabanin ang pinakamagagaling na swordsman, ngunit lahat ng kanyang laban ay nagresulta lamang sa pagkatalo. Bagamat ginugugol niya ang kanyang oras sa pag-iisip kung paano talunin ang mga malalakas na mandirigma, nabigyan naman siya ng bansag na The Greatest Loser.
Dahil hindi na magagawa ni Kojiro ngayon ang ginagawa niyang basta na lamang pagsuko tulad ng dati, tumayo na siya upang kalabanin si Poseidon at hindi niya pwedeng ipahiya ang kanyang mga instruktor at mga nakalaban. Nagpasya na siya na unang umatake, ngunit naiwasan lamang ito ni Poseidon. Habang gagawa ng isang counter-attack si Poseidon, mabilis niyang nabaliktad ang talim ng kanyang espada at nagawa niya mahagip ang bangs ni Poseidon. Habang naalala ni Musashi na ito rin ang teknik na ginamit sa kanya ni Kojiro noong naglaban sila, ipinakita naman na ang gamit ni Kojiro ngayon na espada ay ang Valkyrie na si Wrist. Nang si Poseidon naman ang nagpas siyang kumilos, gumawa siya ng maraming pag-atake ngunit lahat lamang ng mga ito ay naiiwasan ni Kojiro. Nagtaka si Gol kung may mga mata ba si Kojiro na katulad ng kay Adam, ngunit ipinaliwanag ni Brunhilde na hindi talaga nakikita ni Kojiro ang mga pag-atake ni Poseidon, kundi naranasan na niya ang mga ito mula sa mga nakalaban niya noon. Bago pa man pumasok si Poseidon sa arena ay pinag-aralan na ni Kojiro ang bawat posibleng kilos nito, kung saan nakagawa siya ng maraming senaryo at paulit-ulit niya itong nilabanan upang makita ang magiging resulta. Kaya kahit gaano pa kabilis ang mga atake ni Poseidon ay alam na ni Kojiro ang mga magiging atake nito, kung saan ito umano ang tunay na kakayahan ni Kojiro, ang Senju Musou. Ngunit habang nahahype na ang mga tao ay bigla namang sumipol si Poseidon, kung saan bigla silang natahimik. Biglang pumosisyon si Poseidon at mabilis na sumugod, na kung saan sa sobrang bilis nito ay hindi ito inaasahan ni Kojiro at siya ay tinamaan nito. Nakabangon pa rin kaagad roon ang The Greatest Loser, ngunit hindi napigilan humiyaw na mga Diyos para kay Poseidon dahil sa tuwa, at tinawag pa nila itong Diyos ng mga Diyos. Ngunit sa isang tingin mula kay Poseidon ay bigla na namang tumahimik ang lahat, na naging dahilan upang tanungin siya ni Kojiro kung bakit hindi niya tinatanggap ang suporta ng kanyang mga kaibigan. Sumagot si Poseidon na ang mga Diyos ay hindi nangangailangan ng mga hukbo o kahit anong suporta, dahil sila ay mga perpekto at hindi nangangailangan ng kaibigan. Nang sabihan ni Kojiro si Poseidon na isang nakakaawang nilalang, hindi ito nagustuhan ni Poseidon at bigla siyang tumalon sa ere, habang nagpakawala siya ng maraming pag-atake. Habang tila isang bagyo ang tumatama ngayon kay Kojiro, nagagawa pa rin naman niyang basahin at sundan ang bawat pagkilos ni Poseidon. Nang makakuha siya ng pagkakataon ay ginamit niya ang isa sa kanyang mga teknik, ngunit mabilis lamang pumunta si Poseidon sa kanyang likuran, habang nagawa nitong mabali ang kanyang espada. Biglang naglaho ang pag-asa ng sangkatauhan dahil iniisip nilang hindi na makakalaban pa ang kanilang pambato, habang si Gol naman ay napaluhod dahil sa tingin niya ay patay na ang kanyang kapatid na si Wrist. Iniisip ni Kojiro kung ito na ba ang oras upang siya ay sumuko, ngunit nang makita niya ang refleksyon ni Musashi mula sa kanyang espada ay napagtanto niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Habang naaalala niya ang malupit nilang duelo noon ni Musashi na labis niyang ikinatuwa ngunit nagresulta sa kanyang pagkamatay, pinulot niya ang naputol mula sa kanyang espada at sinabi na ito ang pinagsama-samang sigasig ng lahat ng kanyang nakalaban noon. Biglang nagliwanag ang kanyang sirang espada at ang dalawang personalidad ni Wrist ay naghiwalay, habang ginamit muli nito ang kanyang kakayahan at lumikha ng dalawang bagong espada. Doon ay habang mangiyak-ngiyak si Gol dahil buhay pa pala ang kanilang kapatid, ipinaliwanag naman ni Brunhilde na si Wrist lamang ang nag-iisang Valkyrie na may dalawang personalidad at kapangyarihan. At dahil hindi pa tapos ang kanilang laban, muli na namang sumugod sa kanya si Poseidon, ngunit sa pagkakataong ito ay madali nang nasasangga ni Kojiro ang mga pag-atake nito. Habang gamit naman ang pinagsama-samang teknik at estilo ng lahat ng kanyang nakalaban noon, ngayon ay nagagawa na rin niyang sugatan ng paulit-ulit ang Diyos ng dagat. Kaya habang napuno ng sugat si Poseidon sa kanyang katawan, muling umasa ang sangkatauhan, na maaaring ang The Greatest Loser na ang unang magiging Godslayer. Gayunpaman, muli na namang sumipol si Poseidon at gamit ang sariling dugo, ay inayos niya ang kanyang buhok na tila naging si Hisoka. Tinanong niya si Kojiro kung talaga bang nababasa nito ang lahat ng kanyang galaw, kaya gamit ang malakidlat sa bilis na atake, ay nagawa niyang masugatan si Kojiro. Nagpasya si Poseidon na gumawa pa ng mga malakidlat sa bilis na pag-atake, kung saan pakiramdam ni Kojiro na tila binabayo siya ng isang signal number 5 na bagyo. Bagamat nababasa at nasasangga ni Kojiro ang ilan sa mga atake nito, may mga pailan-ilan pa ring tumatama sa kanya.
Wala nang nagawa pa si Kojiro kundi dumpensa na lamang, habang sinasabing ito na ang kanyang katapusan. Kaya habang pakiramdam niya ay patuloy na siyang lumulubog sa ikailaliman ng dagat dahil sa kawalan ng pag-asa, bigla niyang naramdaman ang suporta ng lahat ng kanyang nakalaban, kung saan ang kanilang mga sigaw ay tila umaabot sa buong arena, na nag-uudyok sa kanya na lumaban. Habang alam nila na hindi pa naipapakita ni Kojiro ang kanyang tunay na kakayahan, si Kojiro naman ay natutuwa sa suporta na ibinibigay ng kanyang mga kaibigan, na naging inspirasyon sa kanya na magpatuloy. Nagawa niyang masalag ang atake ni Poseidon at bigla niyang nabasa ang lahat ng nilikha, mula sa mga galaw ng lupa hanggang sa maliliit na pag-alon ng hangin, na nagbukas sa kanyang pinakabagong teknik na kasing antas ng kakayahan ng mga Diyos, ang tinatawag na Manju Musou. Ngayon ay madali na lamang niyang naiiwasan ang mga malakidlat sa bilis na pag-atake ni Poseidon, kung saan nagawa niyang matagpas ang braso nito. Habang napanganga ang lahat ng mga manunood, sinalo ni Poseidon ang kanyang trident at muling umatake, ngunit nagawa din tagpasin ni Kojiro ang isa pa niyang braso. Doon ay habang nararamdaman ng mga gods ang tila masamang presensya, sinalo pa ni Poseidon ang kanyang trident upang umatake, ngunit mabilis na inatake ni Kojiro ang katawan nito. Bumagsak ang kalahating katawan ni Poseidon kasunod ang ibabang bahagi nito, kung saan binalot ng sobrang saya ang sangkatauhan at hindi naman makapaniwala ang mga gods. Kaya kahit pati si Heimdall ay na-shock sa nangyari, idineklara niya na ang nanalo sa ikatlong laban ng Ragnarok, ay walang iba kundi si Kojiro Sasaki. Habang ito ang unang panalo ni Kojiro sa kanyang lahat ng laban, ito rin ang unang beses na nanalo ang mga tao sa mga gods. Kaya kahit sobrang saya ng sangkatauhan, hindi rin mapigilan ni Brunhilde na matuwa sa nangyari, ngunit alam niyang may 6 pa na laban silang kailangang ipanalo.